kasi alam naman natin. Wala pong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Alam po ba ninyo kung ilang senador ang kinakailangan nila? 16 na senador. Kaya pag mayroong 8 senador na umindi o nag-abstain or umabsent, hindi bumoto, tapos na laban. Kailangan na makuha po nila senador dyan, 16. 16 po, napakahirap pong kunin yan, mga ka-reaksyon. Alangan naman yung 16 na senador, susuporta lang dyan sa isang tambalusos tsaka isang balag. Diba mga ka-reaksyon, imposible yan, pero bago po natin ituloy ang ating napakaganda reaction video ngayon, mga ka-reaksyon, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like at share ang ating video. Ayan po mga ka-reaksyon ha, 400,000 strong subscribers na po tayo. Woo! Maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-reaksyon. Sa lahat po ng mga nag-subscribe, kayo po ang tunay na ka-reaksyon. Kayo po ang may kasalanan kung bakit tayo ngayon ay napakalakas. Kaya po mga ka-reaksyon, yung hindi pa nakakapag-subscribe dyan, ay mag-subscribe na kayo dahil meron po tayong panibagong target, yung 1 million subscribers. Yung po ating tinatawag ng Golden Play Button. Gold Play Button, nakuha na po natin ang ating Super Play Button at pupunta po tayo ng dumab. Dadalhin po natin sa ating Pangulong Duterte yan. At kung makuha po natin yung Gold Play Button ha, ay babalik po tayo ng dumab. Kung hindi po natin makuha bago po mag-eleksyon yung gold. Pero yung Silver Play Button ay 100% po mapapasamay po ng ating Pangulong Duterte yan. Ayan po mga ka-reaksyon, subscribe, like, and share. Alright, ito po mga ka-reaksyon ha. Alam ko maraming medyo nagulantang, natakot, nabigla, na ninervyos. Mga ka-reaksyon, huwag po kayong nervisin. Huwag po kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kasi mga ka-reaksyon, 215 lang sila. Alam mo, 215 lang sila. Matatakot kayo sa kanila, 215 lang sila. Ibinigay natin ang kapangyarihan sa mahigit 300 kongresista na yan. Tayo po ay mahigit 100 million. 300. Sa idolo na pwede itong Naku po, huwag po kayong matakot mga ka-reaksyon. Walang mangyayari impeachment kay BP Sara Duterte. Masyado kayong nervyoso. Naku po, di ba 215 lang ang mga yan. Ang ibig ko po sabihin dito, magtakin po ninyo yan. Kahit po yung mga bumoto, ipapakita ko po sa inyo kung sino po yung mga pumirma, ha? Ito po yung mga pumirma. Kung makikita nyo yung kongresista nyo dito, alam nyo nang gagawin nyo sa kanya. Ayan po mga kareaksyon. Yan po ang mga pumirma. Unang-unang pumirma. Yan po ang unang-unang pumirma mga kareaksyon. Ayan o. Ayan po ang unang-unang pumirma. Ferdinand Marcos. Si Sandro po. Si Sandro ang unang-unang pumirma, ha? Sandro, oy! Magtagin mo yan ang tatay mo. Ayaw niya yung impeachment. Tapos ikaw yung number 1 na pumirma dyan. Tanungin nga din Sandro, isa ka bang JXI Russo? Hindi. Sorry naman. Oy, Sandro, nangangarap kang maging presidente, hindi ka marunong sumunod sa magulang mo. O diba, bastusan niya, no? Binabastos mo yung tatay mo. Yung tatay mo ba bastusin? Diba? Hindi na, alam mo Sandro, advice ko sa'yo, huwag mong iisipin na laging bangag ang tatay mo. Kapag nawala na ang kanyang pagkabangag at nakita niyang pumirma ka dito, number 1 ka pa, baka mapagalitan ka niyan. Diba mga kareaksyon? Huwag mong laging iisipin na ang tatay mo ay bangag. Hindi bangag. Pagkatanggal po yung bangag sa coordinated of the legislation. Pangalawang pumirma, Aurelio Tondo Salas. Sabagay, hindi na po tatakbong wala na yata, pero meron man yan merong party list yan Merong party list yan at yun, aktibo ba yun? Aktibong kaagapay. Oo, parang gano'n ang party
party list nun. O pag may nakita kayong aktibo, kay Dong Gonzales yun. Oo, aktibong kaga pa yata yung party list niyan eh. Pero yung mga reaksyon, yung anak daw niya, tumatakbong kongresista, kalaban nung anak ni anong pangalan ba nung anak nung isang natanggal na mayor, Tumang ba yung Tumang? Oo, yun ang mga kalaban niya, yung mga third district, ayan po. Pangalawang pumirma, Aurelio Dong Gonzales, dating PDP laban, imutpit sa Pangulong Duterte. Pagbaba ng Pangulong Duterte, pinapanatan niya yung mga Duterte. Yan po ang uring prinsipyo po, meron yung si Aurelio Dong Gonzales. Naku po, nung pumpa sinasabi ko po sa inyo, masarap po umimod yan sa Pangulong Duterte. Nung pagbababa ng Pangulo, sinasabi ko po sa inyo, tsaka bigla pong tumanda yung itsura ni Dong Gonzales. Tanungin nga natin, pwede ba magpa-political test ka rin? Hindi, request lang kung ayaw mo idiwag. Ayan po, yung pangatlo, si Delipe. Ayan po, sunod-sunod na po, yung yan. Meron po tayong meron tayong tinatawag na, ayan po mga kareaksyon na tingnan po ninyo, ayan. Yan po ang ating yan, number 21, tingnan po ninyo, ang inyong mga kongresista dyan, Pwede po ninyong i-post itong video na ito kung gusto nyo makita yung mga kongresista nyo kung pumirma sila o hindi. Ayan po mga kareaksyon. Ayun si Joel Chua, number 73, pumirma. 3rd District ng Manila, Nakita ko agad si Joel Chua. Ang dami po nila, ano nyo na lang i-post nyo na lang kung gusto nyo makita yung kongresista nyo. Ayan, Franz Castro, teacher, yun. Sino po bang kilala natin dyan? Ayan, di ba? Hindi ko mabasa Talaga sinadya po nila na yung sulat nila parang sulat ng nung manok. Para hindi natin mabasa, pero mababasa pa rin natin yan. Tignan mo. Di ba? Stella Kimbo, number 145 po, si Stella Kimbo. Pumirma po, siyempre naman, ba't hindi siya pipirma, di ba? Tignan mo. Di ba yan, Ayan, Sino na nakikila? Romeo Acop, number 163, naiya pa si Acop, Nagpalit pa ng konti si Acop, pumirma siya, number 163 sa letrang Acop. Tignan mo. Ayan, di ba, Ayan po. Ayan pa ang mga kareaksyon. May nakikilala po ba kayo dyan? Nakikilala po ba ninyo yung inyong kongresista dyan? Sino bang kakilala ko dito? Wala akong kakilala dyan, Ang pangit ng mga sulat nyo, ayusin ninyo sa susunod, Hindi mabasa ng taong bayan. Sinadya po talaga nila yan para hindi natin mabasa ang pangalan nila. Ayan pa, sino yung pinakauli? Hindi ko rin mabasa. Ano sila, ang tawag dyan? Ang papangin ng mga sulat ninyo, binabayaran namin kayo. Ba't ganyan ang sulat ninyo? Diba, ayan yung Mario, ang hirap basahin mga kareaksyon, sinadya nila to. Sinadya nila. Ayan yan pa. Kayo na pong bahala magbasa sa mga pangalan nila. Di ba? Ayan, tingnan po ninyo dyan ang mga pangalan ng mga kongresista ninyo. Nahirapan ako magbasa. Ayan, Ayan po mga kareaksyon. Di ba? Rod Tulfo. Second District ng Quezon City. Mga kareaksyon, iboto nyo yan. Siya yung lumalabag sa mata pag nakita kita, Rod Tulfo, tuturuan kita ng driver 101, yung paano sumunod sa bus lane, Pag hindi ka nakinig sa akin, walang yan ano pa naman yung tatay mo, senador yung tatay mo, Huwag kang gagago-gago. Huwag kang sisira-sira ulo dyan sa dana. Umayos ka dyan. Huwag kang sisiga-siga sa dana, Tulfo, Alam mo, si Rapi Tulfo, galit na galit sa mga ganyan, yung mga lumalabag sa mga batas, galit na galit yun, lalo na yung mag-iwalay na mag-asawa, tatay mo galing yan. Daig pa niya yung mga, anong tawag dyan, yung
konsyal ng baryo, Ralph po ha. Magpaturo ka sa tatay mo pag nag-aaway kayong mag-asawa. May asawa ka na ba? Wala pa? Oo, may asawa ka na. Kung wala pa, pag nag-asawa ka, ganito gawin mo. Pag nag-aaway kayo, maglagay ka ng alarm. Yung alarm, pag pinindot mo yun, matatawagan mo yung tatay mo, tatakbo ka agad dyan. Pag-uusapin kayong mag-asawa, ganun yan. Alam mo, kaya ganyan, expert ang tatay mo, nag-iwalay na mag-asawa. Pero yung totoong problema ng bayan, Bakit dapat bago? alam mo, yung tatay mo sa PCSO, wala. Yung PhilHealth, wala. Yung, anong tawag dyan, yung bicameral committee report, tahimik. Saan siya matapang? Doon sa mga katulad mo, nag-violate ng law, ng batas ng daan, nag-iwaling mag-asawa, gano'n, nag-utang, hindi nagbayad, napakatapang ng tatay mo. Alam mo, kung tatay ko yan, tuturuan ko yan. Alam mo, di ba mga karyaw, tatanong natin si Ralph para, umayos ka, Ralph, tulpo ka, sumunod ka sa batas trapiko, pambabatas ka pa naman, ha? Alam mo, kung ano ba lang kita, pinagwalis kita dun. Isang linggo ka magwawalis doon para mangayayat ka naman. Alam mo, yung mga karyaso, ba't si Ralph Tulpo pinagdiskitaan natin? Umayos ka, Ralph Tulpo, susumbong kita sa tatay mong napakatapang. Yung tito mo, si Eric Sylvester, mapapamura ka na lang sa ginawa niya. Yung matris ng nanay niya, dinala niya sa Hawaii. Alam mo, doon daw siya pinanganak sa Hawaii, Eric. Umayos ka, ha? Yung nanay mo, respetuhin mo, ba't dinala mo yung matris niya sa Hawaii? Yung mga karelasyon, usapan nga tayo impeachment, ay mantagin po ninyo ang mga karelasyon. Si nagkaroon na ng Hanover yan. Nag-Hanover na. Sa ano po yan, sa Senado, napalabas ko na ba? Nakita nyo na yan? Nakita nyo na, tigilan natin. Ito po mga kareaksyon, ha? Dito po mga kareaksyon, si Pulong, nagsalita na po si Pulong. Ito po ha, si Pulong. Raptor po ha, umayos ka Raptor po, tumatakbo kang kongresista, walang yaka. Batas trapiko lang, hindi mo madisiplinahan yung driver mo. Kung driver ko lang yan, papakainin ko ng lugaw sa linggo yan. Siyempre, lugaw yun malalambot yun. Sa susunod, magbabagong buhay na. Yung lugaw, lagyan mo ng chicharon, gano'n, tapos litsong kawali sa gilid, tsaka kaldereta. Pero yung mga kareasyon, ang taba-taba kasi ni Raptor po, siguro malusog na malusog yan. Yan yung mga kareasyon, ito na. Pakinggan po natin ito ha. Ito po ay unang pahayag po ng kuya po ni BP Sara Duterte. Ito po. Labis na ikinadismayaan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang hakbang ng Kamara para ma-impeach ang kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Davao, si Ernel Tocmo. Ernel. Tony, nagulat at nagalit yan ang naramdaman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa anya'y politically motivated na impeachment ng Kamara laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang 250 na kongresista. Sa pahayag, sinabi ni Pulong na malinaw na political persecution ang hakbang ng pangangalap ng firma ng ilang mababatas na pinangunahan umano ni Congresswoman Janice Garin. Anya tumatak sa panganib na landas ng administrasyon dahil maaaring mayroong mas malaking mangyayari matapos ang prayer rally ng mahigit 1 milyong taga-suporta ng Iglesia ni Cristo. Naniniwala si Duterte na hindi pagwalang pahala ng mga Pilipino ang mga nangyayari, lalo't tinitirahan niya ng gobyerno ang demokrasya at pinapatahimik ang mga oposisyon sa pamamagitan ng gawa-gawang akusasyon. Banta naman ni Duterte na hindi papanig sa administrasyon ang nasabing hakbang ng Kamara na pag-aabuso niya sa kapangyarihan. Kaservisyo mo sa Davao, Colonel Tocmo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Sandali na po, galing na po si Congressman Paulo Duterte, Pulong. Kasi nga, ang ginawa nila yan talagang alam naman natin para ma-disqualified lang si VP Sara Duterte sa 2028 election. Hindi naman dahil matanggal siya sa pagka-vice presidente, wala naman silang pag-alam kung vice presidente yan Ang kinatatakutan nila, pag naupo si VP Sara, lahat ng mga komunista dyan sa Kongreso, sino man yung mga komunista na yan, aararuin ni VP Sara yan. Kaya takot na takot sila. Anyway, nag-text po sa akin si Atty. Sal Panelo, babasahin ko lang po yung text niya.
Sabi po ng text ni Atty. Sal Panelo, on the House of Representatives move to commence the impeachment against VP Sara. Tatagalogin ko po mamaya, huwag po kayong mag-alala. Alam ko na nagagalit kayo ngayon kasi English to. O tagalogin ko na ha. Kasi pag nag-uusap kami po ni Atty. Sal Panelo, English. Magaling ako sa English eh. Yes man, oh. Diba? Ito po ha. As expected, oh. Tagalogin ko na lang po. Sinabi ko na noon pang paulit-ulit. Sabi niya, I have repeatedly stated the purpose, ang dahilan ng impeachment na ito ay upang wasakin, yurakan, besmirch, wasakin, yurakan ang reputasyon ni VP Sara para sa kanyang pagka-disqualify. Ma-disqualify po siya sa 2020 presidential election being the leading contender. This lawmaker obviously had not heeded the overwhelming voice of the people opposing the impeachment of the Vice President. Kaya po mga kareaksyon, ito pong ginagawa nilang yan. Meron pong sinabi dito si Senator Villanueva. Opo, Senator Villanueva, meron po siya sinabi dito. Ano po sinabi ni Senator Villanueva? Ayan po. Oo. Sabi niya, Senator Joel Villanueva explained to reporters on Wednesday that any impeachment complaint when filed in the Senate has to undergo plenary action. The Senate of the Philippines is set to hold its last plenary session today and resume on June 2, 2025. Ho, di ba? Nakita po ninyo yung tinatawag nating panggugulo o yung diskarte nila. Ganito po kasi ng diskarte nila. Narinig ko ito doon sa isang kalaban na halimbawa daw sa January 2, magre-resume. Yung mga outgoing senador, tatapusin po nila yan bago pumasok yung mga incoming senator. Tsaka yung bagong batch ng senator. Ang purpose na po ng mga yan, dahil wala na daw political interest, manalo, matalo, wala na silang pakialam sa boto. Pero dito ang tanong, oy, Colmenares, alam mo may punto ka eh, kaya lang, yung punto mo, walang sense. Walang sense yung punto mo. Ang sabi po ni Colmenares, mga kareaksyon, ewan ko kung naipalabas ko kanina to, ang sabi po ni Colmenares, mga kareaksyon, ito po sinabi ni Colmenares. Ang sabi ni Colmenares, hindi raw natin naiintindihan ng batas. Ito po ha. Pakinggan po natin ang sabi ni Colmenares. May nahanda yata ang majority sa 50% mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yun. Is it 1, 2, or 3? May narinig kayo? Or 4? Or 4, tama. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po. Yung Well, we're expect daw na makuha yung 1/3, which is 103, pero nag-expect pa ng more than that. Mali ang interpretasyon ng iba. Ito, pakinggan po ninyo to ha. Pakinggan po ninyo sinabi ni Colmenares ha. Napaka-importante po nito kasi kung ganito ang gagawin nilang diskarte o tinatawag nating anong tawag dyan? Yung taktika. Eh, valid po ito sasabihin ni Colmenares. Pero ang tanong Colmenares, huwag po kakalimutan yung 2028, malapit na. O yung pong mga nanay natin dyan, mga lolo natin, lolo, tatay, huwag po kayong ninervyusin. Huwag po kayong mag-alala. Walang mangyayari impeachment kay VP Sara Duterte. At kung may ginawa silang injustice sa ating VP Sara Duterte, dahil sa ginagawa, kasi malinaw naman na political persecution po ang ginagawa nila, tsaka politically motivated po yan. Pero malay natin, di ba? Malay natin, yung Senado, o may mangyayari, pero posible po, 16 ang kailangan nila. Ito, pakinggan po natin si Colmenares. Meron po siyang punto, pero ang punto niya pointless. Alam mo,
sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Hindi pwedeng sabihin nila na tapos na ang term namin. In fact, maganda mag-trial sa Senate, tapos na ang eleksyon. Because the senators will now be deciding not on the basis of their electoral fortunes. Tapos na eh. Didesisyonan nila ang impeachment complaint whether tama ba o hindi. May nawaldas bang pondo ni Juan o wala. Hindi na sila mag-iisip na, oy, paano ang boto ko sa Mindanao? Oy, paano ang boto ko sa ganyan? At that time, either talo na sila or nanalo na sila. So ang decision nila would be better, would be more based on the evidence and the merits. So para sa akin, hindi too late ang impeachment, pwede pang ipadala sa Senado at kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatakel, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na itry yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. So hindi pa tapos ang laban. Pwede pang ituloy ang impeachment today or as soon as possible para naman matry ng Senado kahit tapos na ang eleksyon. O diba, yun po ang kanilang game plan. Ang game plan nila, they will leave BP Sara Duterte hanging until June 2. So, ilang buwan po yan? February, March, April, May, June. So, 4 months po, hanging po si BP Sara. Nilagay po nila palutang-lutang yung impeachment na proceeding. Kasi nga, magbabalik pa yung Senado sa June 2 after the election. Ngayon, palutang-lutang gaganyan-ganyan. Sa tingin po ba ninyo may mangyayari impeachment? Ha? Pag may ginawang kataragtaduan ng mga bagong senador o mga senador dyan sa Senado na hindi nila kinonsider yung 32 milyon o mas sigit pa sa panahon ito na pumanig na kay BP Sara dahil sa kataragtaduan, kawalangyaan na ginawa sa kanya dyan sa Kongreso sa pangunguna ni Tambaluslos, mga kareaksyon, wala po kayong dapat ipag-alala. Lalo lamang pong pinakikita ng mga kalaban ng kanilang galawan itong mga makakaliwa na ito. Lalo nilang pinakikita na atat sila or otherwise, takot na takot po sila sa ating BP Sara Duterte. Kung magkagayon, halimbawa, nagkaroon ng impeachment trials dyan sa Senado, sa tingin po ba ninyo ang taong bayan mananahimik? Yan ay tanong lang. Kayo po ba mga kareaksyon? Pag tinuloy nila at may ginawa silang hindi maganda dyan sa impeachment, alam naman natin, it is a purely political. Wala pong ginawang korupsyon si BP Sara Duterte. Ang hindi lang nila matanggap ang isang Vice President na si BP Sara Duterte, hindi nila matanggap na siya ay popular pa sa mga Beatles. Na siya ay popular pa kay Marimar. Mantakin po ninyo yan. Sa panahon ito, nanginginig ni Nether sa mga kalaban. Yung mga 215 ba yung mga pumirma? 205 lang yun doon, pero nakita natin doon sa balita, 215. Yung bang 215 na yan, ang tanong ko lang sa inyo, how much? How much tomato in the market? Kung ikaw man ay isang kongresista at tinanggap mo ang pera, binenta mo ang iyong kaluluwa, putang ina ka. Tignan mo. Halimbawa lang, isa kang kongresista, tumanggap ka ng pera sa pirma na yan. Alam po ba ninyo na hindi nyo lang binenta yung kaluluwa kay Satanas? Alam ba ninyo na hindi pinagkalulong nyo na ang bayan, nilaklak nyo na ang pera ng bayan, mga animal kayo, yumaman na kayo ng yumaman kung kayo man ay mga magnanakaw. Meron naman kongresista hindi magnanakaw. Meron pong kongresistang matino. Meron kongresistang hindi kurap. Kunti lang yun. Hindi yung talamak. Yung hindi milyon, hindi 100 million, billion ang gusto ng mga animal na yan. Pero dito mga kareaksyon, hindi naman lahat ng pumirma doon, naniniwala ako na sila ay binayaran. Ay mga pumirma doon. Pero kung pumirma ka doon,
dahil lalaki yung budget ng iyong bank account. Ha? Alam mo, O yun ang sinabi ni Abante sa'yo. Abante, ano masasabi mo sa mga nagpapabayad ng mga senador, mga kongresista? alam mo, O, anong masasabi mo kay Tamba? alam mo, Anong masasabi mo kay Gay Barbers? alam mo, Anong masasabi mo kay Dan Fernandez? alam mo, Anong masasabi mo sa sarili mo? alam mo, O yun, di ba? Ang galing po ni Congressman Benny Abante. Meron po siyang, rapper na po ngayon si Benny Abante, meron siyang kinumpos na kanta. Ito po. alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, O, alam mo, o di ba? O, pinagsasabihan ni Abante ang sarili niya. alam mo, O, di ba? Si Abante ba? Ano si Abante? alam mo, O, yun, si Abante. Abante, pakinggan mo to para sa iyo. alam mo, O, di ba? Galing po mag-compose ni Abante. Pero mga ka-reaction, dito po nakita po natin nagpadali po sila. Hindi po dahil gusto na nila may pisisar. Hindi. Para lamang malito tayo, para mapagtakpan yung bicameral committee report. Alam po ba ninyo, pinapatawag na sila dyan sa Supreme Court. Dapat na po silang mag-explain sa Supreme Court. Hinahanap po ng Supreme Court sino ang naglagay ng number sa mga blanco doon sa bicameral committee report. Huwag niyong ililigaw. Gusto niyo i-impeach si Bibi Sara? I-impeach niyo. Ngayon, pag napatunayan na may kinalaman ng presidente, pag napatunayan na may kinalaman si Palaka, si Tamba, si Kimbo, kung sino-sino man ang may kinalaman, hindi lang sila matatanggal sa pwesto nila. Kalaboso pa yung mga yan dahil makakasuhan yan. Bawal po yun, kaya pinaghahanap na po ng batas, ng musgado, ng ating bayan na walang iba kundi ang Supreme Court. Pinaghahanap na niya, nag-iimbestiga na sila, sino ang tumarantado sa bicameral committee report. At sige, impeach si Bibi Sara kung kaya nyo, impeach nyo siya. Pero wag nating ililigaw ang usapan. Sino ang naglagay ng pera doon sa blanco sa bicameral committee report? I-show cause order nyo lahat ng gusto nyo i-show cause order ng mga vloggers. Pero gustong malaman ng bayan sino ang naglagay ng pera doon sa bicameral committee report. Huwag kayong mga gago, huwag niyong iligaw ang taong bayan. I-impeach niyo magsimula sa mga konsehal ng baryo. Mga kaalyado ni BP Sara, magsimulang konsehal ng baryo hanggang kay BP Sara, i-impeach niyo na lahat dyan. Pero ang gusto malaman ng taong bayan, alam mo kayong lahat, sino ang naglagay ng pera, sino ang nagpilat ng blanks, sino ang tumarantado dyan sa bicameral committee report na pera ng bayan na pinaglalaruan nyo ang taong bayan. Sino? Hindi nyo alam? Magtatanong, o ikaw Kilay, Tamba, Bangag, Palaka, mag-explain kayo sa Supreme Court, okay? Doon kayo mag-explain. Ngayon, bigla-bigla, huling araw na ng Senado. Ngayon, nag-file kayo ng impeachment. Huling araw ng Senado. Umaasa kayo na mai-impeach yung isang BP Sara. At tandaan nyo ito, pagkatapos ng January 2, unti-unti na kayong malalagasan ng kaalyado. Lilipat na ng bakod yan. Dahan-dahan sila lilipat ng bakod. Dahil papaalis na si Bangag, papasok si BP Sara, o dahan-dahan lipat ng bakod dyan. Dahil alam naman nila, walang panalo si Tambay. O diba? Wala, o gusto mo, maglagay tayo ng malaking picture ni Tambaluslos sa kalsada. Tsaka yung malaking
picture ni BP Sara sa kalsada. Tingnan natin kung anong, tapos merong blankong papel dito maglalagay ng message yung mga tao sa dalawa. Tingnan natin kung sinong pinakamalupit na message dyan. Tingnan mo. Di po ba mga kareaksyon? Anyway mga kareaksyon, mga nanay, mga lola, mga lolo, mga tatay, huwag po kayong ma-high blood, huwag po kayong ma-atake de corazon. Relax po kayo. Kayang-kaya po ni BP Sara yan. Kayang-kaya ng Pangulong Duterte yan. Hindi natin sila iiwan hanggang dulo. At hindi natin pababayaan na mawawala sa pagka-Vice Presidente si BP Sara Duterte. Entiende, comprende, Duterte, 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 Duterte. Shukran, God bless you all. Salamat sa mga nag-subscribe. Yay! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Umabot na po tayo ng may 400,000 subscribers. Yung hindi pa po nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo, baka maubusan kayo ng slot.